Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Maaari niyo po bang pakitingnan, pakingitian at pakibati ang inyong mga katabi ng good evening? Ayan. Yung iba po maganda ang ngiti sa kanilang mga labi. Tila bagay may energy pa. O baka yung iba wala pang absent. Sige nga po, matanong ko lang mga kapatid, sino po dito sa atin sa ikaapat na simbang gabing ito ang kumpleto pa rin? Perfect attendance. Ayan. Marami-rami pa po mga kapatid. No? Mukhang marami ang mahigpit ang pangangailangan. Pero gayon pa man mga kapatid, sa pag-umpisa ng ating pagninilay, may itatanong po ko sa inyo, sino po dito sa atin ang matagal nang may ipinagdarasal, pero parang tahimik lang si Lord? Yung pakiramdam mo, ginawa mo naman ang tama, nagsisimba ka, nagnonobena, nagsisikap na makumpleto ang simbang gabing ito, pero parang wala lang ang dasal mo. Walang reply, walang update, tahimik lang siya. Nakaka-relate po ba tayo doon mga kapatid? Alam nyo, ganyan na ganyan ang pinagdaanan ni na Zacarias at Elizabeth sa Ebanghelyo ngayong ikaapat na simbang gabi. Sabi po dito mga kapatid, mabuti silang mag-asawa, tapat, sumusunod sa Diyos. Hindi sila pasaway katulad ng iba. Hindi sila pabaya sa kanilang pananampalataya. Pero may isang mabigat na pasanin sila sa kanilang buhay. Ito ay walang iba kundi hindi sila magkaanak. Wala silang anak. Sa panahon po nila mga kapatid, hindi lang ito personal na sakit, isa itong kahihiyan. Parang sinasabi ng lipunan sa kanila, may kulang sa inyo. At gabi-gabi marahil mga kapatid, napapatanong na rin sila, Lord, bakit sila meron, kami wala? At dito po tayo marahil nakaka-relate din. Ilang beses na ba tayong nagtatanong din ng ganyan, Lord, bakit yung iba may trabaho na, ako wala pa? Bakit sila may pamilya na, ako nag-iintay pa rin? Bakit yung iba gumaling na sa kanilang sakit, pero ako hindi pa? May mga dasal tayo na paulit-ulit, parang sirang plaka, pero parang wala pa ring sagot. Kaya naman po sa Ebanghelyo natin mga kapatid, makikita natin dito, isang araw, naka-assign si Zacarias sa templo. Ordinaryong araw, ordinaryong tungkulin, walang kakaiba. Pero sa mismong araw na akala niya normal lang, doon kumilos ang Diyos. Nagpakita ang anghel sa kanya at sinabi, narinig ang iyong panalangin. Pansinin po natin yan mga kapatid. Hindi sinabing ngayon lang narinig, kundi narinig na. Ibig sabihin, kahit sa mga panahong akala mo walang nangyayari, nakikinig na ang Diyos. Pero ito ang nakakagulat mga kapatid, nagduda si Zacarias. Saserdote siya, pero sinabi pa rin niya, paano mangyayari yan? Matanda na kami. At dahil sa kanyang duda, nawalan siya ng tinig. Parang sinasabi ng Ebanghelyo, kapag masyado tayong nakatuon sa limitasyon natin, sa edad natin, sa kakulangan natin, sa takot na meron tayo sa ating buhay, nawawala ang ating kakayahang magsalita ng pananampalataya. Pero pakinggan nyo ito mga kapatid, kahit nagduda si Zacarias, tinupad pa rin ng Diyos ang kaniyang pangako. Nagdalang tao si Elizabeth. Bakit? Dahil ang biyaya ng Diyos ay hindi nakadepende sa perpektong pananampalataya natin, kundi nakadepende ito sa tapat at matyaga niyang pagmamahal para sa atin. Mga kapatid, ito ang mensahe
ng ika-4 na simbang gabi, hindi porket tahimik ang Diyos, wala na siyang ginagawa. Minsan, pinaghahanda niya lang tayo. Minsan, pinahihinog niya lang ang tamang oras. At minsan, tinuturuan niya tayong magtiwala kahit walang kasiguraduhan. Kaya kung may inaantay ka ngayon, isang sagot, isang himala, isang direksyon, huwag kang susuko. Huwag mong sabihing huli na ang lahat. At huwag mong maliitin ang isang ordinaryong araw sa iyong buhay dahil doon kadalasang gumagawa ang Diyos ng hindi pangkaraniwan. Kaya naman po sa pagpapatuloy natin ng ating pagdiriwang ng banal na misa, ngayong simbang gabi na ito, bitbit natin ang pag-asa ni Zacarias at Elizabeth, ang dasal na matagal nang ibinubulong, darating ding ang araw na isisigaw ng puso. Kaya mga kapatid, magtiwala po tayo. Kapag tahimik ang Diyos, mas lalo siyang gumagawa. Amen.